Magandang araw po mga ka-Apple. Ang ipapakita ko po sa inyo ngayon is itong mga tanim ng mga nakaraang OJT ko po dito sa orchard. So naitanim po nila ito noong July. So mga nasa 3 months na po ito ang mga apple. So mga nasa 5 feet na po ito. And then sa ngayon po ang ginagawa ko is nililinisan ko po yung mga puno nito para iwas competition po sa mga grass kasi kapag ka nag-apply po tayo ng mga fertilizer tapos medyo madamo po yung ating mga puno, yung area is mostly nung mga inilagay nating fertilizer are sinisipsip ng mga grasses, so hindi pumupunta sa mismong crops natin gaya nitong apple. So ito po yung area na tinaniman ko rin po ng sibuyas. So na-harvest na po, and then ito na po yung mga apples na naka-incorporate po dito. Ayan. So iba't ibang varieties po ito ng mga apples kasi kapag ka nagtanim tayo ng mga apples, need po nila ang pollination with each different varieties para mas maganda yung breeding ng ating mga apples. So mas maganda yung kanyang mga ibubunga. And then nakapag-apply na rin po tayo dito ng mga limestone, ayan, yung mga puti. So limestone po yan ah, ganda rin po ng lupa. So nagiging pang-neutralize ng mga acidity ng ating mga lupa. So ayan. Next po nating ilalagay dito are mga chicken dung na naman po para mas gumanda po yung ating mga puno. Mas maganda po kapag ginamit nating manure sana is yung mga manure ng mga ruminants, kaso nga lang medyo bihira po siya dito sa aming lugar, pero meron kaming kambing dito na nagpo-produce na rin po ng manure, so yun po yung isa sa mga ginagamit ko rin po dito, but mostly ang ginagamit ko po sa ngayon is yung sa mga manok po. So maganda po kasi siya sa apples base po sa aking experience. Ang mga apples na rin pong ito is mga nasa around 4 to 5 feet na po ang taas. So maganda na po itong i-train. So mga sa next videos ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-train ng apple. Isa po kasi sa mga kailangan nating consider sa pagpapatubo ng apples or pagtatanim ng mga apples, lalo na dito sa tropical country gaya ng Pilipinas, is ang training, kasi isa po ito sa requirements para mas gumanda po yung canopy or pormahan ng ating mga puno. And then mas mapadali po yung trabaho kasi kapag na-train po natin yung mga apples, mas madali po tayong makapag prune, and then mas mabilis at madali po tayong makapag-apply gaya ng mga foliar spray, insecticide spray, kasi medyo mababa lang po yung ating mga puno. So, isa rin po ang training sa ating mga puno ng mga apples sa mga nakakapag-enhance or mas napapadali po yung pagbunga ng ating mga puno kasi na-expose po siya sa sunlight directly. So, kailangan po talaga ng apples ang 8 to 12 kung hindi ako nagkakamali, mga nasa 8 to 12 hours na sunlight exposure para mas madali po siyang mamunga, and then magiging productive po yung ating mga puno. So ito po yun, ang ginagawa ko ngayon is naglilinis muna, pagkatapos is maglalagay tayo ng fertilizer, and then training na po sa ating mga apples. Abangan nyo po yan sa next na mga video po. So isa rin po sa mga magandang i-incorporate sa mga apples at sa mga ibang fruit trees are yung mga leguminous plants. So pwede nating directly taniman yung bawat puno ng ating mga fruit trees kasi mayaman po ang mga leguminous plants sa nitrogen na nakakatulong po sa pagtubo or sa paglaki ng ating mga halaman and fruit trees gaya nitong mga apples. So sa mga ano rin po, nagsasabi na kailangan po talaga ng apples ang chilling hours. Yes, kailangan po talaga ng chilling hours. Kaso nga lang, wala tayong chilling effect dito sa Pilipinas kasi wala tayong winter.
So kumbaga parang nag-a-adjust na rin po yung mga apples na tanim dito since mostly sa mga tanim ko are from seeds and then gina-graft ko na lang po dito yung ibang mga varieties sa mga napatubo kong seeds. So nag-a-adjust po sila on where kung saan sila nakatanim gaya dito sa tropical country ng Pilipinas. So hindi na po natin kailang isipin yung chilling hours kasi nag-a-adjust po talaga yung apples sa climate kung saan siya nakatanim.